May isang bagay tungkol sa OFW na bihira nating pag-usapan. Hindi ito tungkol sa sweldo, hindi rin ito tungkol sa pamilya, hindi rin ito tungkol sa kontrata. Ito ay tungkol sa katawan mo at isipan mo at unti-unting napapagod kahit hindi ka pa tapos lumaban. Sa abroad kasi, normal ang puyat, normal ang sakit ng likod, normal ang hindi kumakain sa tamang oras, normal ang kape sa umaga, even energy drink. At kapag may nararamdaman ka, sasabihin mo lang, okay lang to, lilipas din to. Pero napansin mo ba, mas madalas ka nang hingalin, mas mabilis ka nang mairita, mas konti na ang pasensya mo, mas mabigat na ang pagising mo sa umaga kahit kumpleto ang tulog. Hindi ka naman tamad, hindi ka rin mahina, pagod ka lang for sure. May mindset kasi tayo mga OFW na bawal magkasakit, tama? Hindi dahil ayaw natin, dahil wala tayong time. Kasi pag nagkasakit ka, walang papalit agad, walang sasalo ng responsibilidad, walang magbabayad ng bills mo. Kaya ang ginagawa natin, tinatago natin ang pagod at minamaliit natin ang sakit. Ini-ignore ang stress hanggang sa isang araw, hindi na siya bulong, sumisigaw na ang katawan mo. May panahon na ang akala ko ganito talaga ang life in abroad. Trabaho, kain kapag may oras, tulog kapag ubos na ang lakas, tapos ulit. Hanggang sa may mapapansin ka na lang kakaiba. Hindi ka naman may sakit, pero parang hindi ka rin healthy. Parang laging may kulang, parang laging may bigat, parang laging may hinahabol pero hindi mo alam kung ano. Isang araw nakaupo lang ako, walang ginagawa pero pagod na pagod ang pakiramdam ko. Doon ko na-realize na hindi lahat ng pagod nanggagaling lang sa trabaho. May pagod rin na nanggagaling sa kakaisip, kaka-worry, kakakimkim, kaka-pretend na okay lang ako. Bilang OFW, sanay tayong maging strong. Pero minsan, ang pagiging strong, nagiging bisyo. Hindi ka na humihinto, hindi ka na humihinga ng malalim. Hindi ka na rin nakikinig sa katawan mo. Kumakain ka pero hindi mo na nalalasahan. Natutulog ka pero hindi ka na nagpapahinga. Andyan ka pero wala ka sa sarili mo. Alam mo, ang mindfulness ay importante. Akala ng iba para lang ito sa mga taong walang problema. Pero ang totoo, ito ang unang bagay na kailangan ng OFW na palaging nasa survival mode. Doon ko naintindihan, ang katawan mo ay hindi lang kasangkapan para kumita. Ito ang sasakyan ng buong pangarap mo. Hindi mo kailangang biglang baguhin ang buhay mo. Hindi mo rin kailangang mag-gym ka araw-araw. Hindi mo rin kailangang mag-quit sa trabaho. Hindi mo kailangan maging perpekto. Ang kailangan mo is awareness. Simulan mo sa maliit. Huminga ka ng malalim bago magtrabaho. Hindi yung huminga lang kundi huminga ng may diin. Kumain ka ng maayos kahit simpleng pagkain. Pero huwag mong sabayan ng phone kahit 5 minutes lang. Matulog ka hindi lang para matapos ang araw kundi para makabawi ang katawan mo. At higit sa lahat, makinig ka sa sarili mo. Kapag pagod ka, aminin mo. Kapag nasasaktan ka, pansinin mo. Kapag may bigat sa dibdib, huwag mo munang idaan sa scroll ng phone. Mindfulness ay hindi pagtakas. Ito ay pagharap. Hindi ka magiging mahina kapag inalagaan mo ang sarili mo. Mas tatagal ka, mas magiging malinaw ang isip mo, mas magiging matibay ka. Tandaan mo, walang saysay ang remittance kung ang kapalit ay katawan at isip na ubos na. Ang totoong tagumpay ng OFW, hindi lang kung magkano ang naipapadala mo, kundi buo ka pag uwi mo. Kung ito ang unang beses na may nagsabi sa iyo nito, hindi ka nag-iisa. At hindi ka partuli. Simulan mo ngayon dahil ang kalusugan ay hindi bonus sa success mo. Ito ang pundasyon nito.